Mayong gabi na usab mga kaigsonan, mga kagilaan. Welcome na usab sa ato ang Suginli ko kayo Romel Evening Edition. Mga pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nini nga kagabion mga kaigsonan, mga kagilaan. Okay, so sa dili pa ta muadto sa ato ang pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sama sa atong naandan adto ta sa pagkuha sa greetings mga kaigsonan, mga kagilaan. Medyo na late ko tungod kay nanihapon ko mga kaigsona, no? Kipasensya kayong na late ang pila ka minuto. Apan salamat no sa atong buhi nga Dios nga diin kita nakapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niini nga kagabion. I'm possible. Mao ni atong paghahatagan og pagtagad niini nga kagabion mga kaigsuonan. Luke 1:37. For with God, nothing shall be impossible. Sa lakad nga pag-istorya, iangkon sa Dios na ang tanan posible nga kini. Okay, so mga kaigsuonan, mga kagilaan, ato ta sa share, no? I-share ninyo atong live ngadto sa atong mga kaigsuonan, ngadto sa mga kagilaan. Kadungog pa yun sa puno. Sa pagkuha sa greetings. Mayong gabi sa kagabi. Bida nun, Father Arnel Aquare. Yung pagpabiliog ng pagtanong, Father Arnel Aquare. Salamat sa pag-share no, kuha sa greetings, no, Brother Karat. Ito sa kadali atong tanaw na. Karat na ako ang audio. Puta Karat. Okay, kana mga kaigsunan. Salamat no, Brother Sabino Neri sa pag-feedback. Karat di kay ganina. Kana okay na ba toong audio? Kay ganina karata to eh. Okay na, okay na. Okay, salamat no. Salamat no, Brother Sabino Neri sa pag-feedback.
Okay, so padayon ta mga kaigsunan, mga kagilaan ato tas pagkuha sa greetings. Natandog to ganina kay na ako'y pag-open ako bitaw. Mao to siguro ni inungdan nga ni Karat kay natandog. Okay. So asa man to ang comment section? Nyara kadali ha, kay nagloading man mga kaigsunan. Nagtuyok-tuyok man. Kadali lang mga kaigsunan. Okay. Comment lang mo diya mga kaigsunan na niya kung na may mga pangutana diya. I-comment lang ron to matagag pagtagad. Mayong gabi, no, labi na ni Brother Arnel Aguarin. Good evening, Pastor Mel, watching from Bohol. Amen. Unya Brother Sabino Neri, Pastor, good eve, watching from Suminot, Zamboanga del Sur. Mayong gabi, Brother Sabino. Sister Beatrice Cartilia, good evening, Pastor Mel, and to all. And then, Brother Junjun Tulintin, Brother John, may gabi ni mo diya. May gabi diya, Pastor Mel. God bless, uban sa tibuok nga pamilya. God bless sa Brother John, no? Uban sa imo mga kaubanan niya, o sa imo ang tibuok pamilya diri sa Pilipinas. And then, may gabi, Sister Maricela Lindio, uban din ni Brother Piolo, Brother Libert, Sister, o diyan ni Isipaps og ni Inday Blessy. May gabi sa tanan, no? Sister Mary Kathleen Kat, may gabi ni mo diya. And then Sister Eva Eugenio Bores, may gabi mayong pagpaminaw. Okay, so karon nga gabi mga kaigsunan, ato ning pamalandungan ang gisulti diri sa Luke 1:37, no? Aray sa ta sa mga Kristohanong pagkinabuhi. Kay mahinungdanon kaayo ni nga masabtan usab nato. Okay. Okay, padayon ta mga kaigsunan, mga kagilaan. Kung namoy mga pangutana diha, usbon ako. I-comment lang palihog around na to ang mahatagan ng pagtagad ini nga kagabion. And then, good evening sa bagong mga naka-tune in karon. Okay, padayon tas pagkuha sa greetings. Mayong gabi, Brother Romeo Villalongha Jr. Mayong gabi, Pastor Mel, watching from Amazing Grace Bible Baptist Carmen, Bohol. No, may gabi, Brother Romeo, diya sa tanang mga kaigsunan sa Amazing Grace Bible Baptist sa Carmen, Bohol. Brother Griffin Balbuena, mayong gabi, Pastor Mel, og sa tanan, may gabi, Brother Griffin. Brother Miro Oda, good evening, maayong pagpaminaw, no? Si Ma'am Nisi, og diyan ni Brother GC, og diyan ni Nanay Masing. Mayong gabi, Pastor Mel, your family and all followers, to God be all the glory. Praise the Lord, no? Brother Jolly Quaresma, may gabi, maayong pagpaminaw. Okay niya. Dayon tas pagpakli, no? 7:25 ato tas ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, no?
Brother Romy Rivera, no? May gabi, Brother Romy. Mayong pagpaminog, may pagtanaw. Sister Nick Filaro Lagunday Martizano. Mayong pagpaminog, may pagtanaw. Brother Win Balawag. Good evening, Pastor. Namino mi diri sa imong live, Pastor, from Davao. God bless, no? May gabi, Brother Win Balawag. Uban sa imong mga kaubanan diha sa Davao. Maayong gabi. Sister Anali Inot, maayong gabi, Pastor Mel. Og sa tibok nimo pamilya watching from Tap Cebu City. Maayong gabi, Sister Anali Inot, no? Maayong gabi, may pagpaminaw nimo diha uban sa imuang tibuok pamilya. Okay, mga kaigsunan, mga kagilaan, padayon tas pagkuha sa greetings. Okay, harita ni Brother Ardito Bisin. Uban diyan ni Sister Ria, may gabi, may pagpaminaw. Good evening, Pastor. Hinay kaayo signal diri ni Gross, Pastor. Abinago ako ang signal mo hinay. Kanang mausab na sa akong na experience dito sa kining La Libertad, no? Hinay lahang internet connection. So, may gabi, Brother Ardito. Sister Zeng Kiana Bordado Puringis, may gabi, maayong pagpaminaw. Brother Anthony UA, may gabi, Pastor Mel, and everyone. Shout out kay Ain Lim din ha sa Davao City. God bless, no? God bless, Brother Anthony. Og sa imuhang igagaw na si Ain Lim. Igsoong Ronilo Gabisay Kadutdut, may gabi, maayong pagpaminaw. Bus Dodol, no? May gabi, Brother Bus Dodol. Ayong pagpaminaw, may pagtanaw, no? Last 2 minutes, alang sa tuang pagkuha sa greetings, mga kaigsunan, mga kagilaan. Adto na din ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, no? Okay. So, usbon ako kung namoy gusto nga mga namoy clarification, i-comment lang palihog, mga kaigsunan, mga kagilaan. Okay. Ato ta sa pagpadayo, no? Dapat tayo mga 1 minute alang sa tuang greetings. Sister Melds, maayong gabi, may pagpaminaw. Brother Arnel Sungkados, maayong gabi, Pastor Romel, no? May gabi, Brother Arnel Sungkados diya sa Asturias, southern part of Cebu. May gabi ninyo diya. Oy, Ate Alice, no? Ma'am Alice, Ma'am Alias Tolino, may gabi, Pastor Mel. Watching from Manila Mission Baptist Church, no? May gabi ninyo diya. Ma'am Alice, Ma'am Alias Tolino, og diya ni Pastor John, no? May gabi, maayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Salamat sa pag-tune in sa toang programa karon nga kagabion. Okay. So mga kaigsunan, mga kagilaan, okay na, no? Nana nga to ang insaktong oras sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Now, Luke 1:37, bisan bata, mga kaigsunan, naka-memorize ani, no? Bisan elementary, akong anak, mga kaigsunan, nag-edad siguro 4 anyos, iyan na ning na-memorize, no? Pinakaunang bersikulo ngayang na-memorize mao ang Luke 1:37. Pero bisan tinuod og na-memorize na nato na wa magpasabot nga dili na nato basahon, no? Agig pagtahod sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, mga kagalaan, ubani ko ninyo sa pag-abli sa inyohang mga Biblia. Diya sa Lucas chapter 1 verse number 37. No? Lucas 1:37. Akong basahon sa dayag, no? Niya matod pa diri 1:37, Luke, kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. No? Walay butang nga dili mahimo diha sa Dios. Dahil nangutanan ako, Pastor, kung walay butang, kung tanang butang mahimo sa Dios,
Makahimo ba siya sa pagpagkasala? Makahimo ba siya sala? Okay? Kay matod pa, for with God, nothing shall be impossible. Oh. Kung walay imposible sa Dios, sa to pa, pwede siya makahimo og sayop. No? Kay ingon riyo, kay sa Dios walay butang nga dili mahimo, tanan mahimo niya. Sa to pa, mahimo ba sa Dios ang pagpakasala? Antubag, dili na mahimo mga kaigsunan, mga kaigalaan. Nga naman, against na sa iyahang kinaiyahan. God is holy. No? Ang Dios balaan. Ang pag-ingon diya nga, for with God, nothing shall be impossible sa tanang maayong mga butang. Sa tanan nga mga Diyos nung mga butang, mga kaigsunan, mga kagilaan. Gawas sa sayop, gawas sa dautan, gawas sa sala. Mahimo sa Diyos ang tanan. Okay? Kining mao nga bersikulo nalitok ni diri ni Lucas tungod ni siya sa ni Maria nga makapanamkon og bata nga walay nahitabo nga sexual intercourse, mga kaigsunan. Mahimo sa Dios, no? Nahimo niya nga gibutangan niya og dunay lalang sa balang espiritu ang tiyan ni Maria. Gibutangan dito, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? Unya, di ta magdugay, mga kaigsunan, mga kagalaan. Sa Lucas 1:37, musugotag sa dili, ato ning ginalitok, no? Nahimo natong expression, mga kaigsunan, mga kagalaan. Nahimo natong common nga mga sanglitanan. Like for example, kung magisgot ka og problema. Like for example, kung naa ka sa mga pagsulay, kung naa ka sa dili maayong sitwasyon, sagad nga atong mahuna-hunaan, dali natong mahuna-hunaan, mga kaigsunan, dali natong ikatambag ngadto sa atong mga kaila, kanang muingon ta nga, ayaw ka bala ka brad, ayaw ka bala ka sis, tungod kay walay imposible sa Dios. Mahimo sa Dios ang mga butang nga dili nato mahimo. Di ba? Diha na kasagaran, mga kaigsunan, magamit nato ang Lucas 1:37, panahon nga naatas kalisdanan, panahon nga wala ta makauyon sa atong mga sitwasyon. Oh. So doon ay mga butang nga imposible para kanatong mga tao. No? Mga butang nga wala pa nga makapaduha-duha kanato. Mga butang nga makapalibog kanato, mga kaigsunan, mga kagalaan, og musangput kini sa pag-ingon, ako wa nay paglaom. Di ba? Doon na gyoy mga butang imposible para kanatong mga tao. Tinuod man po na, mga kaigsunan, wala man ta magpakaroon ingnon. No? Ngano man, kitang mga tao, limitado ra mangunta. Oh, limitado ta na ay mga butang nga di yun nato mahimo bisan unsaon, mga kaigsunan. Dunay mga problema nga dili kita ang musulbad, dili kita ang makahimo sa solusyon. Dili tanang problema makahimo ta sa pagsulbad or makahimo ta sa pagpangita og solusyon. Tinoo dili. Tando na lang mo, magkaigsunan, no? Agree na lang mo diya. Say amen.
kay maunay labing tinuod. Bisan pag ikaw maoy pinakadato no niining kalibutan na, do nagyoy mo abot nga problema sa imong kinabuhi nga makaingon ka di gyud ko makasulbad niini. No? Kisa may pinakadato sa tibuok kalibutan. Nganli. Unya, nganli ang problema nga dili niya kayang sulbaron. Nganli ang mga problema nga makaya niya sa pagsulbad. So mga kaigsunan, mga kagalaan, Lucas 1:37, no? Kung sa buksingero paning bersikulo ha, nabunog na ni mga kaigsunan, mga kagalaan. Ginagamit na to, nahimo na to expression. Sayon kaayong litukon, sayon kaayong i-memorize, pero musugot ag sadili. Lisod kaayo i-apply ang maong nga bersikulo, mga kaigsunan, mga kagalaan. For with God, nothing shall be impossible. Pangutana, kanus man nato ma-apply ang Lucas 1:37 sa atong kinabuhi? Unsa may mga gikinahanglan aron ma-apply nato ang Lucas 1:37? Mao nay ako ang i-share karon. Mao nay atong pamalandungan karon. Unsang mga butanga ang gikinahanglan aron ma-apply nato ang gitawag og Lucas 1:37. Doon ako i-share nga duha ka punto, mga kaigsunan. Okay? Doon ako i-share ninyo nga duha ka punto bahin sa Lucas 1:37. Okay? So, padayon lang mo na papaminaw, mga kaigsunan. So, God is unfathomable, no? Unmeasured. Ang Dios dili matugkad, dili masukod, no? I'm possible, saith the Lord. Job chapter 5, verse number 8 to 9. Ato ta sa pagbasa sa mga bersikulo. Wala patas punto ha. Introduction pala ni mga kaigsunan. Job chapter 5. Unsa may gisulti diya ni Job 5:8-9. Job chapter 5, verse number 8 to 9. Ingon dere, ako buot mangita sa Dios o ngadto sa Dios. Ako mutugyan sa akong pangatarungan. Kinsa nagabuhat og dagkong mga butang og dili masusi, katingalahang mga butang nga dili maihap. Okay. So, sa Job chapter 5, verse number 8 to 9, mga kaigsunan, gipahayag diya ni Job nga ang Dios di gyud ay matugkad, no? Kinsa nagbuhat, tanawa verse 9, kinsa nagabuhat og dagkong butang og dili masusi, katingalahang mga butang nga dili maihap. Which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. Ingon ana ang nakita ni Job ngadto sa Dios, mga kaigsunan, mga kagilaan. So, God is unfathomable, unmeasured, no? Di matugkad, di masukod. Ecclesiastes chapter 8, verse number 17. Ang Dios dili gyud matugkad, mga kaigsunan, mga kagilaan. And then, from Old Testament down to New Testament, mga kaigsunan, no? Adunay daghan kaayong gipakita ang Dios ngadto sa iyang mga katawhan
nga siya wala gyud imposible ngadto kaniya. Kung ari ka sa katawan sa Israel, kuyaw kayo. Kulba kayo ang gipakita sa Dios ngadto sa katawan sa Israel ay. No, limang kana nga ang katawan sa Israel na slave biya sila mga kaigsunan. No? Sa pagka-slave, pagkaulipon sa katawhan sa Israel dito sa Egypt, kabalo ba mo pila ka tuig mga kaigsunan? 400 years nga naulipon sila sa katawhan sa Egypt. Gihimo sila ditong kabaw. Grabing kahago. No, ni sanay magud sila pagayon niya ang mga taga-Egypt or mga Egyptian, mahadlok sila nga matupngan, malabuan sa katawan sa Israel tungod sa kadaghan nila. Ang gihimo nila, motong gihimo nilang slave. Sa diyang na slave ang katawan sa Israel, ang Dios na guol nga nagtan-aw sa iyang katawhan nga naulipon mga kaigsunan. Sumotong gisugo niya si Moises nga ang katawan sa Israel kuhaon hawason gikan sa pagkaulipon kay doon na siya giandam nga promised land. Yutang saad mga kaigsunan. Sa pagkuha pa lang ni Moises, no, daghan na kaayong gipakita sa Dios nga katingalahan ngadto sa Ehipto. Like for example, katong gitawag og 10 plagues. No? Katong napulo ka hampak mga kaigsunan. 10 plagues. Katingalahan kito eh. Unya sa paglabang nila sa dagat, usa ka butang bisan ang scientist di gyud ka mga sa science bitaw di sila ka explain ana mga kaigsunan. Di pa gyud na mapikas ang dagat. Pero panahon sa paglabang sa katawan sa Israel, yano ra kaayong gihimo sa Dios. So dito palang daan sa Old Testament, gipakita na sa Dios ang pagkawalay imposible ngadto niya. Paglabang nila mga kaigsunan, mga kaigalaan, no? Sa disyerto, adunay mga pagbagolbol ang katawan sa Israel, pero taliwala pa man ni ana, gipakita gihapon sa Dios ang iyang pagkawalay imposible. Gigutom sila, giprovide sa Dios ang pagkaon. Giuhaw sila, gitagbo sa Dios ang ilang ilimnon. Apan tungod sa ilahang grabe nga pagreklamo, mao'y hinungdan nga nakapalangan kanila sa pag-abot ngadto sa promised land. Sayunan kana imbis 40 days, 40 ka adlaw, nahimong 400 ka, nahimong 40 ka tuig. Di ba? Lalimang ka na. 40 ka adlaw, nahimong 40 ka tuig. So, grabing pagdoble mga kaigsunan, mga kagalaan. Pero gipakita gihapon sa Dios before, no, after 40 years, gipakita gihapon sa Dios ang iyang pagkawalay imposible. Di ba? Nga naman, naabot sila sa promised land. Wa gyud ay imposible sa Dios mga kaigsunan. Taliwala sa mga pagreklamo, kagahi sa kasing-kasing sa katawan sa Israel, pero nagpabilin ang kinaiya sa Dios
ang pagkawalay imposible. Di ba? Nga naman, nahitabo manghapon. So, for with God, nothing shall be impossible. Bisan sa Old Testament, gipakita na niya mga kaigsuunan, mga kaigalaan. So, ari na ta sa unang punto. First point. Okay? Namoy mga papel ng ballpen, lista ninyo. Kining giingon rin sa Lucas 1:37, kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Nakabay mga pangandoy sa imong kinabuhi? Na ba kay mga plano sa imong kinabuhi? Naabay mga nakababag sa imong gitinguha? Nga para nimo mura og blurred, mura og hanap pa kaayo sa imuhang kasing-kasing gunahona. Kining giingon sa bersikulo 37, kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Mauni ang himuang hinagiban. Mauni ang i-claim sa imong kinabuhi. No? Kung ang imong plano hanap, for with God, nothing shall be impossible. Kung ang imong tinguha, lisod para nimo ang pagkabot, for with God, nothing shall be impossible. Oh, ang pangutana, kanus aman mahitabo diha sa imong kinabuhi ang pagkawalay imposible sa Dios. Oh, kanus aman na mahitabo. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, dili og dili gyud na mahitabo sa imong kinabuhi, kanang imong gitinguha, kanang imong giplano, kung unas tanan, wala kay pagsalig ngadto sa Dios. Sa ato pa, ang pagkawalay imposible sa Dios, mahitabo sa imong kinabuhi, kung una sa tanan, nisalig ka kaniya. Pagsalig. Proverbs chapter 3 verse number 5. Proverbs 3 verse number 5. Salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsandig nganha sa imong kaugalingon nga pagsabot. So unsa nga klase nga pagsalig ang dapat nga atong mapakita ngadto sa Dios aron masinati nato ang pagka-walay imposible sa Dios? Ang pagsalig sa tibuok kasing-kasing. Trust in the Lord with all your heart. Sumala sa Proverbs 3 verse number 5. No? Salig sa tibuok nimong kasing-kasing. Sahay mga kaigsunan, mga kaigalaan. Namanggod tay kining sa nay mga panahon ba nga nisalig tinuod ta sa Ginoo. Pero wala nato mapakita ang tibuok nga kasing-kasing nga pagsalig. Pag-ingon sa Bible, salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing. Pero ang problema, nisalig tinuod ta sa Ginoo, pero mas nagpatigbabaw ang atong pagduha-duha. Mas nagpatigbabaw ang atong kaguol, kabalaka, kahadlok, kaysa atong pagsalig ngadto sa Dios. Kabalo ba mo kung unsa ang pinakasentro
nga bersikulo sa tibuok Bible. Sa whole Bible, mga kaigsunan, ang pinaka-center verse, no? Ang pinaka-sentro nga bersikulo, ang Psalms 118, verse number 8 or verse number 9. Okay? Ang pinaka-sentro sa tibuok Biblia, ang bersikulo 8 or 9, nalimot ko, 8 or 9 sa Salmo 118. Okay? Aron, dili masipyat, basahon ako ang duha ka bersikulo. Ingon rin sa verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. It is better to trust in the Lord, not in this world. Di ba? Mas labing maayo ang pagsalig sa Diyos kaysa pagbutang sa atong pagsalig sa atong isig katao. So, Proverbs 3 verse number 5, salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing, ug ayaw pagsandig nga naha sa imong kaugalingon nga pagsabot. Usahay baya magsalig ta kay bright ta. Usahay baya magsalig ta kay maayo na kita. Usahay baya magsalig ta kay expert na kaayo ta. No? Kanang maayo na kay kanyan napita, murag confident na ka, wala kay ampo-ampo. Di na ka mananghid sa Ginoo nga, sayon lang kayo ni. Oh. Bisan unsa ka sayon sa trabaho. Bisan unsa ka expert na nimo diha. Bisan unsa pa ka maayo na ka diha. Ayaw gyud kalimot sa pagsalig gihapon sa Dios. Ngano man, tungod kay kung wala ang Dios, wa yugay mahimo. Bugtuan ka diha og ugat sa ulong gamay, nya mo hinungda malibog na inuong ka. Hinumdo mo ni adtong Tower of Babel. Ang mga tao magaigsunan nagkahiusa apan sa sayop nga panaghiusa. Nagtukod sila og tower aron abto nila ang langit. Ang nahitabo, gilibog sila sa Dios. Og sumala sa mga bersikulo, didto magsugod ang nagkadaiyang mga lingwahe sa mga tao sa kalibutan. Gilibog sila sa Dios. So kung imong sabton, samtang gapanday sila sa maong nga tower, ang usa nagsangpit nga ambi ang gabas. Madunggan niya magigsunan kay ambi ang lansang. Naglibog, ano man ka nga. So dito mga kaigsunan, mga kagalaan, wa na sila magasinabot. Wa to gitog ya. Mo tay paagi sa Ginoo aron dito madayon. Ang mensahe ba? Dili gyud mahitabo nga magmalampuson ta kung wala tay pagsalig ngadto sa Dios. Kanang magsalig ka sa imong kaugalingong katakos, magsalig ka sa imong kaugalingong abilidad, mao na ni hinungdan nga dili nimo maangkon ang kadaugan. Mao nang di gyud maayo nga magsalig ta sa ato ang abilidad, mga kaigsunan, mga kigalaan. Kung naaman tay mga abilidad, no, naaman tay mga skills, mga kaigsunan, pasalamati ang Ginoo ni ana. Og dili lang kay pasalamatan nato siya, ato gihapon siyang himuong partner. Kauban dapat ma-involve gihapon siya bisan kung maayo na kadiyang dapita. So trust in the Lord with all your heart. Tibuok gyud mga kaigsunan. Ayaw ng katunga, ayaw ng 3/4, ayaw ng 1/4, tibuok. With all your heart. No, dili kay katunga lang sa imong kasing-kasing. Ang katunga imong kaugalingon.
dili ganahan ang Ginoo ni ana. Dili siya musugot. Ang gusto niya nga mahimutang dependent. No, kana pag-ingon diya nga trust in the Lord with all your heart, but pasabot gusto sa Dios nga mahimutang magdepende ngadto niya. Mahimutang dependent ngadto niya. Tanawa verse number 6. Diha sa tanan nimong mga dalan ilhas siya. In all thy ways acknowledge Him. Sa tanan nimong mga dalan ilhas siya. Oh. So dili og dili gyud ay nimo masinati, ma-experience ang pagkawalay imposible sa Dios sa imong kinabuhi kung una sa tanan kulang kag pagsalig ngadto sa Dios. Kung una sa tanan wala nimo mahatag ang tibuok kasing-kasing nga pagsalig sa Dios. Kay ang tinuod nga nagsalig sa Dios mao ni ang giingon sa verse number 6. In all thy ways acknowledge Him. Mao nay ebidensya sa tao nga misalig tibuok kasing-kasing ngadto sa Dios kay gi-acknowledge niya pirmi ang Dios sa iyang kinabuhi. Lord, mo ni akong plano. Lord, mo ni akong tinguha. Lord, mo ni akong gusto. Koreksyon ni. Asa dapita ang sayop ni ini Ginoo. So, nahimo kang dependent nga to sa Dios. Makaingon ang Dios nga kinintawan na bisag bright ni pero gipakaisip niya nga wa siya'y kaalam kay ako ang iyang kaalam. Oh, di pa nindota mga gaigsonan. No? Pareha ba ng mga magtutudlo? Example, ako usahay ka ng imbitahon bitaw ta og wali mga kaigsonan kana natay speaking engagement. Oh, kanang anniversary, Thanksgiving, mga fellowship. Sa di pa mo patong diha sa pulpito, di pa mo barog sa pulpito. No? Usa sa ako ang prayer, Ginoo, di ko kamaong muwali, Ginoo. Dili ko maayo, Ginoo. Pakit ako sa imong gahom, ayaw ko pakaulawi. Giyahi ko sa balaang espiritu. Tabangi ko, Ginoo. Oh. Kaya nga no, basta pang Ginoo magkaigsunan, wag yun tayo, mahimo kung manghinambog ta. No? Wag magyud tayo ato ni ining pagpangalagad nato sa Ginoo. Kung di ta niya taga-agrasya, di ta niya taga-agpabor, wag yun. Hinumdum ko mga kaigsunan, ako'y na-experience, no? Na ako'y nakaila, Kristohanon. Niya, kusog ito siya mangoreksyon. Na magwali, koreksyon na niya. Ilista pag yun niya ang sayop sa nagwali. Ako pag yun gitagaan niya. Abi ninyo magkaigsunan, ako nakita ni adtong mao nga Kristohanon. Nakaingon ko nga kuyawa ni niya. Ginoo, patubuas siya sa imong mga pulong. Abi ninyo magkaigsunan, niabot ang time nga pawalihon siya. Sa dihang nibarog siya sa pulpito. Unsay nahitabo? Ultimo paglitok. Maglisod siya mga kaigsunan. Ganaana na siya. Hanto nakalitok siya, pero wa gyud magkadimao. Ngano man, basta maguna gani ang garbo, musunod diha ang distraction. Before distraction, asa na dapita makita makaigsunan. Kinumdum ko anang mao nga bersikulo ba. Book of Proverbs ba na siya? Nahay gisulti dito nga distraction. Proverbs chapter dagam din eh. Adara. Proverbs 16 verse number 18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. No? Sa dili pa ang pagkalaglag or
sa Bisaya aning distraction kasamok ang kasing-kasing garboso. Tanawa, 16:18, ang garbo nagauna sa pagkalaglag. O, tiaw mo na mga kaigsunan. So, sa dili pa mahitabo ang distraction sa kinabuhi, garboso ng daan ang kasing-kasing sa tao. Kontra manggod sa Dios ang garboso. Niya kining tao nga, ay, mga kaigsunan, mga Kristohanon, kana bitaw magsalig na kasi mong kagalingon, that is pride. Garbo man na siya. Di ka gusto nga malabuan, di ka gusto nga matupngan. That is pride, mga kaigsunan. Oh. Kung doon na may tao nga nilabaw nimo, pasalamati ang Ginoo. No, paubos ng gihapon. Okay. Saon taman nga, naamog yung mga tao nga ingon ana, nga mulabaw pa na to. No, dili man kita pareho mga kaigsunan, mga kagilaan. So, gusto ka nga mahitabo ang pagkawalay imposible sa Dios diya sa imong kinabuhi? Salig sa tibuok nimong kasing-kasing. Trust in the Lord with all your heart. Ug ayaw pagsandig, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. No? Kana salabutan diya, mga kaigsunan, nagisgot ba na siya sa bright. Oh. Sa ato ang pagka-genius. No? Proverbs 3 verse number 5. Akong balik kong pagbasa. In King James Version, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. No? Salabutan. Kanang understanding sa ato ng pangutok, sa atong ka-bright. Usahay sa atong ka-bright, mga kaigsunan, mga kagalaan. Di nataganahan maminaw og tambag ngadtos mga tao nga ubos ra nato. Tungod sa atong ka-bright, di nataganahan maminaw sa mga suggestion, labi na nga nakita nimo ang nagsuggest, ubos ra kaayo nimo. Bantay ni ana. Imo na hinungdan, ihagbong ka sa Dios. Oh, sa may gisulti ni Santiago. Ato tan Santiago, mga kaigsunan. Santiago 4 versikulo 6. James chapter 4 verse number 4:6 ba na? Mo ni. Santiago 4:6. Apan siya nagahatag og labi pa kadakong grasya. Busa ginaingon, pagasantaon sa Dios ang mga mapahitason. Apan sa mga mapainobsanon, siya nagahatag og grasya. Sa lagtod nga pagkaistorya, mga kaigsunan, mas hatagan og pabor kanunay ang tao nga mapainobsanon. Kanunay hatagan og pabor ang sa Dios ang mga tao nga makamaong mo paubos yun. Oh. Delikado mo gani mapagkamay paitason. Ano? Apan siya nagahatag og labi pa kadakong grasya, busa ginaingon, pagasantaon sa Dios ang mga mapahitason. Pagasantaon, saan man pagasantaon? Babagan, ihagbong. No? Example, nakay plano. Tingahan lang ka, di madayon. Nga naman, naguna ang imong kasing-kasing nga mapahitason. Ang motibo manggod, mga kaigsunan, no? Magsugod yun ang tanan sa motibo. Unsa may motibo nimo? Nganong gihimo nimo ning butanga? Kuan ako ning gihimo kay basi malabwan ko sa ako ang silingan. No, kinumdum ko atong istorya, mga kaigsunan ba? Ari sa ta sa istorya.
Di ni siya tinuod pero makuhaan na tog tinuod nga pagtulunan. Doon ay usa ka babae nga sinasinahon kay ba? Kanang suyaon bitaw kayo? Nay mga tawag yung suyaon mga kaigsunan. Pagtanaw niya siya silingan at bang silang balay, kita niya ang bagong TV. Oh, flat screen, smart TV, Android mga kaigsunan. Kaingon siya nga bag-uhara. Oh. Ang iyang gihimo, utang siya sa home credit. Utang siya sa iyang silingan 32 inches. Iyaha 50 inches. Palabuan yun niya mga kaigsunan. Oo. Iya kining basta tao nga sinahon, way laing buhat, bantayan na yung gaana. Karon na itabo. Bag-o naman sad og ref. Tanaw niya, uy, bag-o mag-ref. Utang na po siya ref mga kaigsunan. Katong ref yun nga, duha ka bukpultahan. Oh, 2 doors yun. Tanaw niya, iyahang silingan. Uy, kuaman, pula-pula na may iyahang aping. Sa kay gigamit, ani? Oh. So, naitabo mga kaigsoon na mga kagilaan. Utang na po siya og mga make-up. Tanaw siyang iyang silingan. Bawag magigpilok. Mura mag-extend nga pilok. Wa naman siya mahimo. Kay puro man utang. Ang iyang gihimo magigsunan, iyan lang gidabdaban iyang pilok, porting sobra pas bawg-bawg mga kaigsunan. Ang lesson na to ba? Asa dili pa di ay. Katong silingan niya, cash to tanan. Pero sa iyang nga part, utang, home credit, kada adlaw siya ginatawagan sa home credit. No? Diha ni mo makita nga wa gyud tinuod nga kalipay ang tawo nga masinahon. Walay kalinaw, walay tinuod nga kalipay, katagbawan ang tawo nga masinahon sa iyang isig katawo. Oh, garbo na mga kaigsunan. Unsa may giingon sa James 4 verse number 6? Pagasantaon sa Dios ang taong mapahitason. No? Kitang mga Kristohanon, kitang mga tao, nabi gyud tay mga kinaiya ana. Kana bitong tan-aw nimo nga mura ni asenso siya. Ang buhaton sa uban kay di man kagwanta, iyang dauton. Ni asenso na kay ligya nagsyabo. Ni asenso na kay scammer nagdako. Di ba? Mga kaigsunan, labi na natong mga Kristohanon. Kana siya, naana sa atong pagkatawhanon, naana sa atong old sinful nature. Kung dili ta mahimong mabinantayon, bisag mga Kristohanon na ta, pwedeng ma-adapt gihapon nimo ang imong kinaiya sa diyang unbeliever ka pa, ang pagka masinahon sa mga butang ngadto sa ubang mga tao. Di ka magpalupig. No? Kung naa siya, dapat labaw pang imuha. Pride, mga kaigsunan, mga kagalaan. P-R-I-D-E. Pride. Unsay center letter, mga kaigsunan, sa word nga pride? I. Di ba? I. Ikaw. Ako. Pilo na ako kung kagalingon. Sa mga unbeliever pa ta, masinahon kita yun. No? Gawas lang sa uban. Nalay uban nga, dili, makakontrol na sila ba? Pero tungod kay na natay Dios, na natay pulong sa Ginoo, makamaon na ta nga mo control diyan napita. Kung natin nakita nga giblesses Ginoo, no?
Pasalamati ang Ginoo nga gibless siya. Ikaw wala pa. Pasalamati gyud po Ginoo kay ngano kitang tanan giandaman tag blessing sa Ginoo mga kaigsunan. Kung nakita nimo ang imong igsuon, no, pareho mo nangalagad, pareho mo nagsimba, nagampo, nagbasa sa pulong sa Ginoo. Pero naguna lang iyang blessing. Ang imuha musunod ra na. Oh. Paabot lang ta kung kanus ata i-bless sa Ginoo. Dili ta masina sa mga ubang mga Kristohanon nga gi-bless pag-ayo sa Ginoo. Managlahi ta og sandayong sa panalangin mga kaigsunan. No? Mo nang kinahanglan ta og pagsalig. Kay kanang tao nga masiligon, mao nang tao nga makamaong mopaabot mga kaigsunan, mga kaigalaan. So, wait patiently for Him. Di ba? Trust in the Lord and wait patiently. No, sa tawag gani yara na pilo akong Bible na pilo. Sa Book of Psalms 37 ba? Tanawa ko ng Salmo 37 mga kaigsunan. Salmo 37. Versikulo verse number 7. No? Rest in the Lord and wait patiently for Him. So, kana bitaw musalig ka sa Ginoo, mao ba ng panahon na nga nakapahulay ka mga kaigsunan. Pero kung wa kay salig sa Ginoo, magsige na lang ka og kuan kining murabag alingasa kay kalihok kayo kadi ka mahimutang mapanik na ka. Lahi gyud nang nisalig ka sa Dios tungod kay diya mahitabo mga kaigsunan nga wa gyud imposible diya sa Ginoo. Di ba? So, gusto ka nga mahitabo ang pagkawalay imposible sa Dios diyan sa imong kinabuhi? Trust in the Lord with all your heart. Okay? Ikaduha katapusan mga kaigsunan, mga kaigalan. Nisalig na ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mutuo kaniya. No? Ang pagsalig nganha sa Ginoo, matod pa sa Proverbs, mao nay ato ang pag-acknowledge ngadto niya. Unya, giingon diri sa Hebrews chapter 11, verse number 1. Tanawa mga kaigsunan sa Hebrews 11, verse number 1. Ingon diri, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman, ang ebidensya sa mga butang nga wala makita. So, importante kayo ang pagtuo nato ngadto sa Dios. Kay ang tinuod nga pagsalig, ang pagsalig nga adunay pagtuo. Oh. Pagtuo nga dunay pagsalig or pagsalig nga dunay pagtuo. So ang tinuod nga pagtuo kanang dunay pagsalig. Tagaan ta mong illustration ha. Dunay kuan ba kanang si tawag piryahan ba na? Dunay piryahan. Unya, dunay usa ka tawo nga nagbike latay sa alambre, wire. Okay? Daghang kayong ni-believe. No? Daghang kay ni daig mga kaigsunan. Karon, latay siya gikan dre padong dito pikas, nagbike mga kaigsunan.
Nya, wayra ang gilatayan bitaw. Taghang kay ni pakpak. Woo! Grabe. Perting mayuha tawhana. Katong mao nga tao, niingon siya nga, nituo ba mo nako nga mahimo ko ni? Yes, nituo mi kay nakita namo nga nilatay ka sa alambre nga nagsakay ni anang bisikleta. Oh, ingon ni siya, kung nituo mo nako, kinsay gusto nga muangkas dire luyo nako sa akong bisikleta nga mulatay dire sa alambre or wire. Walay nangahas sa pagtaas, pagsakas kamot eh. Wa gini pasakas kamot. Sato pa, nituo sila pero wa sila pagsalig mga kaigsunan. Kay basin og mahagbong sila, no? Kung mulatay sila na niadtong mao nga alambre or wire. So ang tinuod nga pagsalig or pagtuo, dunay pagsalig mga kaigsunan. Oh, unsa may gingon sa Hebrews chapter 11 verse number 6. But without faith, ako basahin ng King James Version. But without faith, it is impossible. For without faith, it is impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, dili mahitabo sa imong kinabuhi ang pagkawalay imposible sa Dios kung wala ka mutuo ngadto niya. Kay ingon ang Bible, but without faith it is impossible. Imposible kaayo nga mahitabo ang pagkawalay imposible diha sa Dios sa imong kinabuhi kung muduol ka sa Dios nga wala kay pagtuo. Ha? Di gyud matandog ang Dios sa imong mga luha nga niaga sa imong mga mata. Di gyud matandog ang Dios ni anang imong pagdangoy-ngoy nga Ginoo, ihatag na tao nako Ginoo ang akong gipangandoy, ang akong gitinguha. Pero wa kay pagtuo, it is impossible to please Him. Di gyud mahimuot, dili, no? Lisod kaayo nga mahimuot ang Dios kung niduol kaniya nga wa ka mutuo, wa ka musalig. Moingon ka nga misalig ko nimo Lord, pero wa makita sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga mituo ngadto niya. Mo na makaingon nga murag hanap pa kaayo. Oh. Dako kaayo unsa tawag na? Dako kay kalabutan ang pagtuo nato ngadto sa Dios. Kay ang tinuod nga pagsalig dunay pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo dunay pagsalig. Nisalig ka sa Dios, mo nang niduol kaniya kay mituo kaniya nga mahitabo sa imong kinabuhi ang pagkawalay imposible ngana sa imong kinabuhi. Oh. So, magkuyog gininduha magaigsunan. Kung tinuod ka nga misalig sa Dios, mituo ka sa Dios. Kung tinuod nga mituo ka sa Dios, misalig ka niya. Oh. So, ingon ana, no? Ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, mga kagalaan, nanginaot ko nga atong nasabtan ang pulong sa Dios na ini nga kagabion. I'm possible. Luke 1:37. So, unsa may mga plano sa imong kinabuhi? Saligi ang Dios, tuhui ang Dios, nga ipahimutang na niya ang tanan. Na kay mga gitinguha sa imong kinabuhi, para nimo lisod kabuton ang mga pangandoy diha sa imong kinabuhi, diha sa imong pamilya, ipakabot sa Dios. Ayaw suluha. No? Kay kung magsalig ka sa imong kaugalingong katakos, magsalig ka sa imong kaugalingong abilidad, imong gipadaplin ang Dios sa imong kinabuhi.
Mingon na Dios, sige, ikaw, kaya man kanin mo. Kaya man nato. No? Kaya mukat mga kaigsunan. Kaya mukat ang resulta. Oh. Lahi manggod kung imong mapakita sa Dios ang pagsalig, ang pagtuo ngadto niya. Matingala na lang ka ba nga niabot, ma-surprise na lang ka nya ang blessing ra ba sa Ginoo magigsunan magkagalaan puno sa sorpresa. Ma-surprise na lang ka, mangangha na lang ka. Oh, wow. Salamat Lord, no? Kana bitong giingon sa Jeremiah 33 verse number 3. Oh, kumo na magani bersikulo ha mga kaigsunan. Jeremiah 33 verse 3. 33 verse number 3 unsa may giingon diya? Tawgon mo ako ug ako mutubag kanimo. Og magapakita kanimo og dagkong mga butang og malisod nga wala mo hibaloi. Pakit-on ka sa Ginoo sa mga butang nga wa pa nimo mahibaloi. Pakit-on ka sa Ginoo sa mga butang nga katingalahan. Nganong katingalahan man kay dili nimo mahimo apan mahimo sa Dios. Makaingon ka nga kung wa gyud ang Ginoo, wa ni nako maangkon. Mo na ang mga tao makaingon nga grabihag blessing nimo eh. Para nimo lisod kayo. Ang kanang makaingon ka nga wa yu ko kabaw nganong naingani na ni siya. Oh. Masyak na lang ka ba? Mas-surprise ka na lang. That is the blessing of the Lord, mga kaigsunan. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord, it make it rich, and he not, and sinalimot na minagwa ni mga kaigsunan. Kanang giingon sa Proverbs ba? Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord it make it rich, and he added no sorrow with it. Way kabalaka, way kahadlok, way pagdodoha. Nganuman, nagagikan sa Dios ang mao nga blessing. No, yan ara bay mga panahon nga na kay nakabuot nga mga butang, pero naguol hinuong ka. Dili na blessing. Oh. Nipalayo kas Ginoo, gibless hinuong ka. Ay kumpiyansa ka ang yawa mo bless ra ba pod. Pero material blessing ra ang yang mahimo. Oh. Inumdo mo atong gitintal si Christ ni Satan. Ihatag ni nako mga bahandi diri, simbaha lang ko. Oh. Mga kaigsunan, ang blessing sa Ginoo dili lang material, spiritual usab. Ang kalinaw, ang kahapsay sa hunahuna, no? Ang kalipay sa dihang naangko nimo ang iyang mga blessing. Luke 1:37 ay kalimot, I'm possible, saith the Lord. Okay? So may gabi kanaton tanan mga kaigsunan, mga kagalaan. Nanginaot ko nga aduna tay mga nakuha nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Sa di pa ta moadto sa pagpanapos, no? Iya kadali ha kay hapit mo ni malubat o kuang adede loyo pa day. Okay. Ato ta sa greetings, no? Base na ay mga pangutana dire. Okay, kadali lang mga kaigsunan, mga kagalaan ha. Basahon na to ang mga nag-comment nga mga kaigsunan. Okay, may gabi no ni Brother GR Eliena, may gabi Brad, may pagpaminog, may pagtanaw ni mo diha. Sister Luz Viminda Albuna sa diyang mituo tapas, matyagan ta diha sa Ginoo magtiyan. Ha? Okay. So may gabi no Sister Luz Viminda Albuna uban sa imong pamilya. Sister Ninette Silagan Lumokso, may gabi may pagpaminaw. And then Sister Ining Madarang, good evening. Sister Erlinda Punse, mayong gabi may pagpaminaw. Brother Richard Usmon, may gabi no. Ari ko sa pinakaubos be kay base na ay mga pangutana dire. Dara.
Brother Ewin Mabini, may gabi mayong pagpaminaw. Brother Gerson Alabata, good evening Pastor Mel. God bless always. God bless you always and your family. Glory to God. No, may gabi Brother Gerson. Uban diya ni Stibok ni mong pamilya. O diya, Brother Richard Osmond, good evening Pastor Mel and to your family. Ug sa tanan naminaw na mga igsoon, diya ni Kristo Jesus, God bless us all. Sister Nerissa Pagutayaw, good evening. Mayong pagpaminaw. Lilia Umanda, mawabitaw na miingon ang Dios nga dili tanan imong pangayoon ihatag sa Dios tungod kay akong mga gipangayo gidili sa Dios. Okay, Sister Lilia Umanda, sakto na siya dili tanan nga gipangayo nato ihatag sa Dios kay dili niya kabubuton. Ang tanan nga ihatag sa Dios mao na ang iyang kabubuton. No, dili atong kabubuton ang matuman. Brother Junre Alosilio, good evening. Sister Neneng Vidoya Singgoran, uban diyan ni Pastor Eb, mayong gabi maayong pagpaminaw. Pastor, humanta mo dawat ni Jesus Christ, bawal na ba nga musulod ta simbahan katoliko? Kinamanggod kaslon or bunyag, labi na kung dunay mga paryente mamatay, okay ra ba Pastor mutambong? Tadira, salamat sa pagtubag. Para nako, no? May problema musulod ta diha. Kay simpatiya man nato sa ato ang mga unsaved loved ones. Ang ato lang is likaya nato ang mga butang nga makahimo tag makakompromise ta. Okay ra Sister Beatrice, no? Ang pagsulod. O likaya lang ang pagpa-picture kay inig-post diya matingala tong uban. Oh, naaman diya siya sa May gabi Sister Zel Basiledes, uban diya ni Brother Ray Lamodok og sa tibok pamilya, no? Good evening Pastor Mel, Sis Angel, and to all brothers and sisters in Christ, good evening, no? Brother Militon June Tamusa, good evening. Brother Sunny Igoy, Ama, mayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, great food nako si Mama Conchita. Ama manang Jocelyn Gayaw, manang tata, laban manang kunsing imhay, no? May gabi Brother Sunny Igoy, Ama, og sa tanan nimong mga kaubanan, mga si tawagan ni diya, imong mga kaubanan diya, no? At Esther Bustamante, good evening, may pagpaminog, may pagtana, no? Onya, may gabi ni Brother Alexander Bandino, may gabi Pastorom og sa tanan viewers karon sa Dios ang dungog himaya, watching from Maa, Davao. Brother Nicanor Sudaria og diyan ni Sister Mela, good evening. Brother Arnel Sungkados, Brother Nel, may gabi ni mo da. Niya Brother Junri Ihapon, Brother John. Uban diyan ni Sister Luz, no? May gabi may pagpaminaw ninyong tanan diha sa tindahan, no? Namos tindahan karon. God bless ninyo diha. Brother Roel Inorswa, no? May gabi Brother Roel. Uban si mong pamilya. Sister Ninette Silagan Lumukso, good evening. Maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw sa tuang programa karon. Padayon tas pagkuha, no? Sa pagbasa sa mga nag-comment. Shame Tihano, no? May gabi Brother Shame. May pagpaminaw, may pagtanaw. Job 5:17. Explain ko ana, Pastor. Job 5:17. Atong basahon na. Aniya karon bulahan ang taong pagabadlungon sa Dios, busa ayaw pagbiay-biay sa mga kastigo sa makagagahom. So kung kastiguhon ka, Brother Jolly, ayaw mahayi ang Dios. Lord, nganong nahitabo man isong kinabuhi. So mo na nga dili nato mahayon ang Dios kung gikastigo ta. Kung dili atong pasalamatan kay nagpasabot nga anak kaniya kay kastigo ko kaniya. Di man siya mo kastigo og di niya anak. Mo na Brother Jolly Quaresma. Ma'am Rosie Miano Rosal, mayong gabi ma'am. Mayong pagpaminog, may pagtanaw ni mo, no? Sa to ang programa karon nga kagabion. Okay. Onya Brother Chris Rondain, salamat Pastor sa mensahe, watching in Inapoy, no? May gabi Brother Chris Rondain. Uban sa imo ang mga kaubanan diha.
Ma'am Rose Miano Rosal, nindot kayo imong mga pulong na imong gi-share, no? Nahayagan jud ang mga hunahuna. Pulong sa Ginoo to, Ma'am Rose, no? To God be the glory. Sister Ruth Garrido de los Arcos, may gabi pastor, og sa tanang naminaw, no? May gabi Sister or Ma'am Ruth. Brother Koda Puaw, good evening, maayong pagpaminog, may pagtanaw. Dugay na kanibalhin religion mill. 2008 sa dihang natudluan ko sa insakto nga kaluwasan sa kalag. Year 2008, no? Uchiha Saki. And then, Pastor, asa na to mabasa nga bersikulo nga bulahan? Ang unsa may bulahan, Ma'am Rose? Naghamay basin yaraha kay basin ay sumpay ato. Bulahan. Asa na to mabasa ang bersikulo na bulahan ang tao na musubay sa masikbit na dalan? Okay. Naana sa Mateo chapter 7 verse number 13 to 14. Mateo 7:13 to 14, Ma'am Rose. Parehag yung mong pangans kung mama ba? Rose. Parehag yung spelling. 7. Pero di na bulahan diya, ma'am, kanang sulod ka mo sa masigpit nga dalan. Okay. Okay, wala na pangutan na mga kaigsunan, wala na mga clarification diya. Salamat no sa mga pulong sa Ginoo nga gipaabot niya kanato karon nga kagabion. Nanginaot ko magkaigsunan nga nakuhaan natog mga pagtulunan ang pulong sa Ginoo niini nga kagabion. Okay, so diri lang siguro ta kutob, no? Salamat sa inyong pag-tune in alang sa mga bag-o natong mga kaigsunan nga naka-tune in karon sa atong programa. Nang hinaot ko, no, sa mga first-timer visitors nato, nang hinaot ko nga dili ni maoy katapusan sa inyong pag-tune in sa atong programa, kung dili mao ni siya sinugdanan hangtod nga mutubo makakat-on ta sa pulong sa Dios. Ako naman namilis pagingon ni balo ang kamatuoran kay ang kamatuoran mo'y muhatag kanimong kagawasan o hinumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon ang Dios matinumanon o matinud-anon kaayo sa atong makinabuhi. God bless, mayong gabi. To God be the glory. Maayong pagkatulog sa tanan natong mga kaigsunan o mga kaigalaan. God bless, mga kaigsunan.